Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Dulot ng salita mo, nagbibigay buhay. Kaya sarap na malaman, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanya iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Dulot ng salita mo, nagbibigay buhay. Kaya sarap na malaman, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanya iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri. God's love is wonderful. God's love is wonderful. Wonderful that He should give His life to die for me. God's love is wonderful. God's love is wonderful. God's love is wonderful. Wonderful that He should give His life to die for me. God's love is wonderful. There's healing in the name of Jesus. There's healing in the name of Jesus. There's healing in the name of Jesus. Healing in His wonderful name. There's healing in the name of Jesus. There's healing in the name of Jesus. There's healing in the name of Jesus. Healing in His wonderful name. There's healing in the name of Jesus. Healing in the name of Jesus. Hallelujah. Amen.
Good morning, Jesus. Magandang umaga mga kapatid. It's Throwback Thursday na naman po. Thank you, Lord. Maraming salamat po sa Panginoon at tayo po'y nagising ng malakas at panibagong araw na naman ang ibinigay po sa atin. Mananalangin po muna tayo bago po tayo magsimula. Ano po? Thank you, Lord. Hallelujah. Lord, maraming salamat sa panibagong araw na binigay mo po sa amin. Panibagong pag-asa na naman po, Lord, na kami po ay iingatan at sasamahan mo. At alam po namin, Lord, sa araw na ito, something good is going to happen to us. At salamat po, Lord, sa magandang bagay na yan na gagawin mo po sa amin. Kayo po, Lord, ang manguna sa amin sa umagang ito. Put words into our mouth, Lord, para po makarating ang mensahe ninyo sa aming mga kapatid na kasama po namin ngayon na nakikinig at nanonood po, Lord, nag-aabang para sa magandang balita na ipagkakaloob niyo po sa amin. Mga kapatid din po namin na nagbabiyahe sa oras na ito, Lord, kayo po ang mag-ingat sa kanila hanggang makarating po sila sa kanilang mga destinasyon. At ang mga kapatiran din namin, kayo rin pong mag-iingat sa mga nasa kanya-kanyang mga bahay. Salamat po, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Lord. Okay. Sa araw po na ito, meron po tayong isang kapatid na magbibigay sa atin ng VOTD. Kaya pakinggan po natin si Brother Ernie Akayan. Good morning mga kapatid. Good morning, Jesus. Sa umaga pong ito, nais ko pong share sa inyo ang salita ng Diyos sa Psalm 105 to 107. Your word is a lamp to my feet and a light to my path. I have sworn and confirmed that I will keep your righteous judgment. I was afflicted very much. Revive me, O Lord, according to your word. Sa tayo manalangin, muli Ama, samahan niyo kami, Banal na Espiritu Santo, mangusap po kayo sa pangalan ni Jesus. Amen. So, sa umagang ito, makita natin sa ating binasa na unang-una, itong psalmist ay may pinagdaraanan. Sabi niya, hindi ba, revive me, O Lord, according to your word. So, this is a prayer of a person in crisis. Sabi niya, I am afflicted very much. No? Pag sinabing afflicted, it refers to a person who is physically and mentally unfit or has been seriously affected by a disease, to be harassed or tormented. Ngayon, makaka-identify po tayo sa psalmist na ito, no? Dahil lahat tayo ay may pinagdaraanan sa sandaling ito. Actually, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong planeta, no? Sa buong sandaigdigan. Never in the history of our present generation have we faced with the challenges of a pandemic. Tayo lang po, no? Yung iba nakadanas ng gyera, yung iba nakadanas din naman ng pandemic noong 1918, pero sa ating henerasyon, now we are in a unique place in the history of man, no? That God has placed us in a unique position where the whole world must come to terms with the new realities where all seems unfamiliar. Kaya ang tawag natin new normal, no? Marami pa tayong di alam tungkol sa sakit na ito. So naroon yung mga maraming pangamba at maraming agam-agam kung paano natin i-deal yung ating pinagdaraanan, no? Not only that, our world is in darkness, no? Why? Because we are experiencing natural calamities, societal breakdowns, political conflicts, economic downturns, and a pandemic of epic proportion, no? Which bombard our senses 24/7. No? Kaya iba nga ho, ayaw nang makinig ng balita kasi wala naman daw magandang balita. Pero ano ho bang makikita natin isang maganda? Now, first, there's a positive note about all of this, that finally, God gets everyone's attention. So ngayon, marami ang dadasal, marami ang lumalapit sa Diyos, at marami ang nagtatanong. No? And finally, everybody, or well, at least the majority, is asking the right question. What is God telling us? Ano bang sinasabi ng Diyos sa atin? Kasi He is sovereign, He is in full control. So yung pinagdaraanan natin ay may pahintulot ng Diyos at hindi naman niya pinahintulot niya ng
walang magandang dahilan, ano? So, all the scenarios are pointing us to one clear message, no? What we are going through is a wake-up call, a heads up, not only for unbelievers, but especially to believers. So, ito po yung wake-up call, no? Hindi lamang po ito para sa mga di mananampalataya, kundi sa mga mananampalataya rin, no? Sa mga unbelievers to reconcile themselves to God by repentance and committing their life to our Lord Jesus Christ. Ang makita ng taong kanyang kawalan, na anuman meron siya ngayon ay walang katuturan, no? At walang makakatulong sa kanya kundi ang Panginoong Diyos na may likha at may pahintulot ng lahat ng ito. Pero sa atin, ang Diyos ay nangungusap din sa kanyang bayan, no? Isa nga ho nakita kong relevant verse sa ating pinag-uusapan. 1 Peter 4:17. For it's time for judgment to begin with the family of God. God expects His people to shine in the midst of this great darkness. So, God is expecting a positive response from believers. Nais ng Diyos na maging bahagi tayo ng kanyang ginagawa sa panahong ito. Dahil tayo ang mga taong nakasumpong ng katotohanan, nakasumpong ng liwanag kay Kristo Jesus, at nakasumpong ng bagong buhay. So, unang-una, tayo ang unang-unang kinakausap ng Panginoon. Of course, kasi tayo nga ang may relasyon sa Kanya. God expects His people to shine in the midst of this great darkness. No? Sabi nga sa Matthew 5:16, let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father in heaven. So, merong special task na binibigay sa atin ng Panginoon sa gitna ng kadiliman na ating pinagdaraanan. Inaasahan ng Diyos na ang liwanag niya sa atin ang siyang makita ng sandaigdigan in spite of the fact na marami tayong pinagdaraanan, no? Matthew 5:14, you are the light of the world, a city that is set on a hill cannot be hidden, no? So, hindi ina-expect ng Diyos na maging secret agent tayo sa panahong ito. Ina-expect ng Diyos na tayo magliwanag, no? Hindi sa ganang atin, kundi liwanag na galing sa ating Panginoong Hesus. At yun ang gusto natin pag-aralan sa umagang ito. Okay. God has entrusted His people to glorify Him in the midst of the crisis. No? Crisis, ibig sabihin marami. No? So, sa panahong ito, ano ang iniata sa atin dahil tayo ang liwanag ng sandaigdigan na mabigyan ng luwalhati ang pangalang Jesus sa mga pinagdaraanan ng bawat isa. Okay, so tayo po ang inaasahan ng Diyos na siyang mangunguna pagdating sa pagbibigay luwalhati sa kanyang pangalan. Una-una po, God wants His people to make a stand for Him. Ayan. So, individual po ito, sinasabi sa atin ng Panginoon that we must be firm in our faith and in our conviction. No? Sa madaling salita po ay inaatasan tayo ng Diyos na muli natin tignan yung ating paninindigan. Sa gitna ho ng ating pinagdaraanan, tayo ho ba ay may tapang at pananampalatayang hinaharap ito? Meron ba tayong katatagan? Kasi doon po makikita ang liwanag ng ating Panginoong Jesus sa buhay natin kung tayo patuloy na magiging matatag sa pagharap ng mga tinatawag na paghamon ng buhay. No? Sa 1 Corinthians 16:13-14, be on your guard, stand firm in the faith, be courageous, be strong, do everything in love. So, naroon po yung challenge sa atin na maging manindigan sa ating pananampalataya, maging matapang. No? Ang maganda nga po dito sabi, maging matapang ka sa pag-ibig. No? Unang-una siguro, ang pag-ibig natin sa Panginoon ang dapat mahayag sa panahong ito. At pangalawa ay ang pag-ibig ng Diyos para sa ating kapwa. No? So, marami ho ngayon kasi is puro takot. No? Marami nagsiself-pity, maraming nagiging bitter. Pero sa isang Kristiyano, ano ang inaasahan ng Diyos, lalo na tayo mga tinawag at pinili, at tayo ay maging matatag upang sa pamamagitan ng ating buhay, maraming tao ang makasumpong ng kabutihan, habag at kagandahang loob ng Diyos.
Tayo ang magpapatotoo ng katotohanan kung sino ang Panginoong Hesus sa ating buhay at sa mga taong hindi pa nakakakilala sa Kanya. Now, God's Word provides a sure foundation in a darkened world that is falling apart. Sa pamamagitan ng ating patuto, maipapakita natin at mahahayag na ang salita ng Diyos ay ang tiyak na pundasyon, no? Sa isang mundo na kung masasabi natin ay hindi paganda, no? Palala yung sitwasyon at walang maaasahan kundi ang ating Panginoon. Sa Matthew 24:46, "Blessed is the servant whom his master will find doing when he comes." Ayan. So, naroon ang Panginoon na sabi niya dito, mapalad ang mga alipin, ang mga tinawag na pagdating ng kanyang Panginoon, siya ay ginagawa niya ang kalooban ng Panginoon. So tayo, saan man tayo abutin, ano pa man ang pangyayari, ang Diyos ay umaasang patuloy patuloy tayong magiging tapat sa mga bagay na nais niyang gampanan natin, ano? Hindi tayo sasama sa daloy ng mundo, hindi tayo sasama sa mga usapan ng mga mundo na nagdadala lamang ng lalong kalituhan at katuliruhan sa kapwa, kundi tayo ang magdadala ng liwanag upang ang katotohanan ng Diyos ang siyang masumpungan ng mga tao. Sa 1 Thessalonians 5:21, "But test everything, hold fast to what is good." No? Marami po tayong maririnig ngayon, maraming opinion, maraming mga suggestion, ano? Sabi nga dito, upang tayo maging matatag, i-test mo yan, no? Against the truth of the Word of God and also against the conviction of the Holy Spirit, at gawin mo pa rin kung ano ang nararapat at mabuti. Ay, kailangan po talaga ng tapang pagdating dito. At dyan nga makikita ang kaibahan natin, no? Sa gitna ng mga pinagdaraanan, naroon ang tapang, andun ang katatagan. At yan po inaasahan ng Diyos sa kanino? Sa mga mananampalataya. Okay? Sa 1 Corinthians 4:2, "Moreover, it is required of stewards that they may be found trustworthy." Napakadali ang magpuri at magpasalamat sa Diyos kapag tayo ay nasa normal na kalagayan o walang pinagdaraanan, no? Pero sa ngayon, na pinagdaraanan natin, ang sabi nga dito ay we are required to be more trustworthy, na tayo mapagkakatiwalaan ng Diyos, na magiging tapat. Sapagkat sino ho bang instrumento ang gagamitin ng Diyos upang ang mga taong nasa kalituhan at takot ay makarinig ng magandang balita, balita ng kaligtasan. Wala naman hong ibang wala naman hong anghel na bababa dito, Wala hong ibang magbubuka ng bibig at magbibigay ng patotoo, kundi ang mangbayan ng Diyos. Sa 2 Timothy 1:7, "For God gives us a spirit not of fear but of power and love and self-control." So muling pinapaalala sa atin ng Panginoon, no? Ang ibinigay kong espiritu sa inyo ay espiritu hindi ng takot, kundi ng kapangyarihang nagaling sa ating Panginoon. Bunga ng kanyang pag-ibig sa atin. At sabi niya, nasa iyo na, no? Ang self-control, sapagkat binigyan na kita ng isang buhay na kaiba. Kaya nga, di ba sa John 10:10, iba po talaga ang buhay natin. Ibang-iba. Buhay na ganap at kasiyasiya. So, ang tanong po is, are we making a difference in Christ? Hindi ko sinabing, are we making a difference for Christ? Ito gagawin ko para kay Lord. Hindi. Yun bang buhay na tinanggap natin sa Panginoon na siyang nasa sa atin ngayon, ang buhay bang ito ang nahahayag sa gitna ng mga pinagdaraanan natin? Kaya nga in Christ, is it the life of Christ being manifested in your life right now? The challenges that we are going through is not addressed to us because we are helpless, we are nothing. It is addressed to the new life in Christ in us. Kaya nga, we have to make a difference in Christ. Kapag ang buhay ng Kristo ang siyang ating pangahawakan, ang ating sasandigan, ang ating paninindigan, mahahayag ang kaibahan ng buhay ng isang mananampalataya. Okay? Is it the life of Christ in me actively sustaining me in the midst of this crisis? What is sustaining me right now?
Is it my own confidence? Is it what I have and what I understand? Or is it the life of Christ in me? Kaya nga sabi sa Hebrews, focus on the author and finisher of your faith, and none other than Jesus. Hanggat nakafocus tayo sa buhay na tinanggap natin, at yan ay buhay ng Panginoong Yesus, magiging matatag at makapagbibigay tayo ng patotoo tungkol sa bagong buhay na tinanggap natin upang ang mga tao'y makasumpong din sa buhay na ito, no? Despite our own failings and weaknesses and the dangers that surround us, God trusts us to walk righteously before Him. Marami pa rin naman tayong pagkukulang, may mga kahinaan po tayo, at marami pong tinatawag na hadlang sa ating kapaligiran. Pero inaasahan at nagtitiwala ang Diyos na tayo'y lalakad pa rin ng may katwiran sa panahong ito, bunga ng buhay ni Kristo na sumasa atin. Pangalawa po, God trusts us to allow His Word to guide us along the right path by illuminating our next step. So ano pa ang inaasahan ng Diyos? Nasa gitna ng ating pinagdaraanan, ang salita ng Diyos ang ating araw-araw nakakainin. Isa nating di ba? Memory verse, no? Man does not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. No? Sa Psalm 30 verse 5, every word of God is flawless. He is a shield to those who take refuge in Him. So, sa pamamagitan ng pandemyang ito, lalo nating pag-igtingin ang katotohanan ng salita ng Diyos. Sa madaling salita po, kailangan kainin po natin ito araw-araw. Higit tayong magnasang makarinig, higit tayong magnasang makaunawa at makilala pa ang ating Panginoon, sapagkat naroon ang katiyakan ng ating protection. No? Our protection is sure, for the living Word of God is Jesus Himself, guaranteeing our security. Remember, the Word of God and Jesus are one. Ang pinangahawakan natin ay ang salita ng Diyos, at yan ay ang buhay ni Kristo nasa atin. Makatitiyak tayo na we will be able to make the right choices. No? Hindi ito bunga ng kagaya ng ibang tao, bunga ng kalituhan, bunga ng pagkatakot, and they make wrong choices in life. No? Sa atin po, kailangan patuloy, lalo na sa panahong ito, na ang panghawakan natin ay ang katotohanan ng salita sa ating buhay. Sa 2 Corinthians 1:20, for no matter how many promises God has made, they are yes in Christ, and is through Him the amen is spoken by us, the glory of God. So the amen of God and the yes of God to all His promises is only through His Son, Jesus Christ. At yan ang inaasahan ng ating Panginoon. Na huwag tayong magpapadala sa mga naririnig natin, sa mga nakikita natin, kundi patuloy tayong makipag-ugnayan sa iisang Diyos na siyang tanging makatutulong sa atin na mapagtagumpayan natin ang ating pinagdaraanan. God expects us to desire to hear His instruction. Yan, yung ibang kasi yung tao parang nagtampo kay Lord, may mga pasubali o minsan may mga pagtatanong na bakit nagkaganon, bakit nagkaganyan. Pero sa isang Kristiyano, inaasahan ng Panginoon, patuloy kang humingi ng salita at buhayin mo ang salitang pinagdaraanan mo ngayon. Okay? Pangatlo, God trusts us to confess in a solemn manner His truth, no? To be a powerful witness of Christ during these uncertain times. Wala hong secret agent na Kristiyano. Ito ang panahon na sinasabi nga sa morning devotion na hindi lang ho kami mga worker ang dapat nangunguna na ibantog, ipahayag, ibahagi ang Panginoong Hesus sa lahat ng tao. Bahagi po at inaasahan at pinagkakatiwala sa atin ng Panginoon na tayo'y bahagi ng mga taong ang nasa ay maihayag ito. So we must make a public confession of who Jesus Christ is. Hindi ko tayo pwedeng manahimik sa isang kanto at mag-self-pity at magtanong sa Diyos. Kundi inaasahan ng Diyos na may tapang nating ihahayag kung sino ang Diyos. Kanyang kapangyarihan, ang kanyang habag, kagandahang loob ng Diyos. No? So, we are the people whom God expect to promote Him, no? Especially at this time. At ang panguliho, God trusts us to substantiate and authenticate the truth.
Now, how do we substantiate and authenticate? Paano ba masasabing binibigyan mo ng laman? Yun ang ibig sabihin ng substantiate. Pag sinabing authenticate, ay sinasabing totoo yan. No? To attest the validity of God's truth and removing doubt by indisputable fact. Sa madaling salita po, hindi lang tayo maghahayag kung sino ang Panginoon, hindi lang natin paninindigan ang ating pananampalataya. Hindi lang tayo hahawak sa salita ng Diyos. Lalo tigit, we must come to the ministry wherein we validate, no, that the Word of God is the truth. No? So we must be a part of what our Lord is doing today. So may practical hong application. Kasi sabi nga, di ba, do not just be hearers of the word, you must be doers of the word. At sa panahong ito, no, sabi natin kung kailan mas mahirap, maraming kakulangan, pero ang Diyos nais niyang ipahayag ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan natin na na makita ng tao na ang bayan ng Diyos kailanman ay hindi titigil sa paggawa ng mabuti, hindi titigil magmahal sa mga panahong ito. Example po sa Galatians 6:2, carry each other's burden, and in this way you will fulfill the law of Christ. So, hindi lang ho tayo mananalangin para sa sarili natin na tulungan tayo ng Diyos na iligtas. We must carry the burden of other people. No? May ministeryo po tayo na tayo maging bahagi na maka-share, no? Ano man itong pwede nating i-share. Maliit man o malaking bagay, pananalapi o service. God wants us to focus on this right now. No? Inaalis niya yung focus sa ating mga takot, sa ating mga sariling kapakanan. At sinasabi niyo, alagaan niyo, no, ang mga taong nangangailangan upang makita nila ang kaibahan, ang isang tinawag ng Diyos. Sa Philippians 2:4, no, don't look out only for your interest, but take an interest in others too. So, syempre sa panahon ito, parang, hindi, ako muna, no? Pero, nakakahiya nga hong aminin. Yung mga ibang unbelievers, mas mabilis pang mag-share ng kanilang mga blessings sa ibang tao. And dapat po tayong number one, no? Hindi naman kailangan natin pagmalaki. Hindi ko naman kailangan pagmalaki, yung mga ginagawa ko. Pero ito ay God is expecting us. No? Kung meron ang Diyos na inaasahan na tutulong, magbabahagi, at will show compassion, tayo po yun. No? Hindi ko kailangan maging mayaman para gampanan natin ito. And in that way, we become active participant in showing God's love and provision. So, hindi lang po sa pamamagitan ng ating paninindigan, hindi lang po sa pamamagitan ng salita ng Diyos na ating hinahawakan, hindi lamang po sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kanyang mga salita, kailangan din pong maibahagi ang kanyang kagandahang loob, lalo na po sa mga taong hindi nakakakilala pa sa kanya. Kaya nga po, ang final verse ay sa Habakkuk, no? Sabi dito, though the fig trees may not blossom, nor fruit be on the vine, though the labor of the olives may fail and the fields yield no food, though the flock may be cut off from the fold, I will joy in the God of my salvation. Yun po ang sikreto. At yun yung sinasabi ni Sister Ian nung isang araw. Kapag naroon at patuloy ang kagalakan natin, bunga ng ating ugnayan sa Diyos, ano pa man ang mangyari sa ating buhay, makatitiyak tayong hindi lang tayo maninindigan at tatayo at sa madaling salita ay matapang na harap sa buhay na ating pinagdaraanan, kundi magiging bahagi pa tayo upang ang mga tao na mahina, ang mga taong nangangailangan ay magiging tatanggap ng pagpapala sa pamamagitan ng buhay ng mga taong tinawag at pinili ng Diyos. So magandang umaga po sa ating lahat. Nawa ang mga salita'y naging pagpapala. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Mike, ayan. Thank you, Lord, Minister Ernie, sa kanya pong VOTD. Bati ka, Beb. Good morning, Jesus. Stand up, stand out as Christians. Amen. Hallelujah. Ayan. Maraming salamat, Brother Ernie, sa iyong verse of the day.
I'm sure marami pong mga kapatid tayo na na-bless naman todo doon sa pakikinig ng salita. Meron na ngang nag-comment agad thank you Lord daw at may pinagdadaanan ngayon. Salamat sa Word of God. Ayan. Maraming salamat. Okay. Sister Rhea, alam mo bang I am comfy today. You know why? Confident? Comfortable. Tama naman yung ating sofa. Kaya comfy ko ngayon. Kayo ba'y comfy? Are you comfortable? Tama ba yung pagbikas ko? Ikaw, comfy ka ba? Comfy. Amen. Hallelujah. Dalaw kayo sa aming sala. Parang nung si Jesus Christ kumakatok sa mga bahay, naalala mo yun sa Revelation 3:20, papasukin niyo si Lord sa inyong mga bahay, kaya simulan mo na. Bakit ang payat mo, Bakit parang mas mataba ako sa'yo? Ang aking photographer is Brother Nico. Kaya nag-usap na kami yan. Videographer ba? Kaya sabi ko, yung angulo ko, siya na ang bahala. Ilipat mo naman yung angulo kay Sister Rhea. Ayan. Ngayong araw na to, batiin muna natin yung mga may birthday, Pastor Alex. Energy. Nakakapanibago. Kailangan mag-formal kaming dalawa Oo. Thank you, Lord. Okay. Alam mo ba meron nag-comment? Sabi, natuwa naman ako, para daw tayo yung meron sa TV yung mag-asawang doktor. Thank you, brother, sa iyong comment. Tayo naman ay spiritual doctors. Ano ba tawag dyan? Preachers. Meron tayo kasing tinatawag, yung mag-asawa, aabangan nila, ano tawag doon? Couples preacher. Preaching couples. Preaching couples. Abangan ninyo yan, mga tsaka kapatid. Witnessing couples. Tsaka witnessing couples. Tsaka yung, ano yun? Tandem, no? Ano yun? Preachers, ano yun? Di ba merong, preaching tandem. Tandem, yung bang, ano yun? Dalawa. Preaching in tandem. Abangan niyo yan, mga kapatid. Okay. Batiin muna natin ngayon ang ating mga kapatiran na merong birthday. Dahil special po sa lahat ng may birthday ang kanilang kaarawan. Kaya let us celebrate with them, mga kapatid, So, ang may birthday po sa araw na ito ay si Mama Ched Besite. Happy birthday, Mama Ched. Birthday din po sa araw na ito ni Sister Cecil Teves ng ating Bulacan Outreach. Happy birthday! Sister Cecil, happy birthday! Birthday din ni Brother RG Mercado. Si RG. Si RG? Oo. Happy birthday, RG! Tapos, birthday din ngayon ni Chloe, na anak ni Brother Bong and Sister Fritz ng Baguio. At today ay birthday din ni Brother Alex Garcia, na bunsong anak ni Brother Al. Brother Al, kamusta kayo dyan? Happy birthday sa inyo. At kahapon, belated happy birthday kay Sister Beng Banwa ng Manggahan Prayer Group. Amen. Tsaka kay Sister Nene yesterday. Yes. So, kantahan natin sila. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. May the Lord God bless and keep you. May the Lord's light shine upon you. Happy birthday to you. Happy birthday, mga kapatid. Amen. Enjoy your, hindi naman kayo quarantine kaya hindi ko nasasabing quarantine birthday. Enjoy your special day with your loved ones and of course, with the Lord. Kaya maligayang kaarawan po sa inyong lahat. Ayan. Ngayon po, kahit na kaming dalawa lamang ay nandito,
meron pa rin tayong Throwback Thursday. At ang Throwback Thursday natin ngayon ay may kinalaman sa history ng mga ating forefathers. Ayan. It is kaya napakahalaga yung history kasi dito yung learning experience. At ipagpapatuloy natin yung ating hindi naman naiwanan kasi napakayaman nung history nitong paglalakbay o pag-alis ng ating mga ninuno na led by Moses sa pagkakabihag sa Ehipto ng more than 400 years and how the power and love of God was shown to them. But still, as 1 Corinthians 10, 1-11 says, as what Paul reminded the people of God, and it is relevant for us today, that we should learn from our history. Ayan. nakalimutan ko. Ano? Na naman. Ano? Memory verse. Hindi, di ba memory? Kasi memory tayo, kaya lagi mo nakakalimutan. Nire-remind ka ni Lord. Amen. O, di ba? Ayan. Naalala ko naman. Ang atin pong memory verse for this week ay makikita natin sa 1 Peter chapter 5 verse 7. Ang nakalagay po, casting all your care upon Him for He cares for you. Yon, 1 Peter 5:7. Hindi tayo nag-review ng dalawang linggo na. Review nga tayo ng memory verse muna, no? Mahaba pa ang oras natin. Huwag mo akong tatanungin. Let us review. Ikaw na yan. Proverbs 3:5-6. Trust in the Lord with all your heart. Lean not on your own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct your path. Tapos sunod, Matthew 4:4. It is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God. Ang sumunod po doon ay 14:6 ba? O yung kay Brother Boots? Mark? O yung Isaiah 43 verse 6. Okay. You will keep him in perfect peace whose mind is stayed on you because he trusts you. Sunod po doon ay John 14:6. And Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Diba una mo na yung kay Brother Butch, yung John, daughter? Mark chapter 35. Hindi chapter. Mark 4, 5, 35 yung verse. Mark 5:34. Kalimutan na natin. Mark Basta verse 35. Hindi. Wait. Kailangan makita natin yan. Oo nga, kaya nga, Nalito ako tuloy. Kanina memory eh. Nasa Di ba nauna muna yung kay Mark Brother? chapter 5:34. Baliktad Oo nga eh. Sorry. Nawawala ako eh. Okay. Mark chapter 5 verse 34. And he said to her, Daughter, your faith has made you well. Go in peace and be healed of your affliction. Tapos, yun ang John 14 na sumunod doon eh, di ba? hindi, wait. 1:19:11? Psalm 119:11. Tama ba ako? 1:19 ba Oo, yun? Psalm 100. Yung I keep you, I hidden, yun ba yun? Psalm 119:11. Your words have I hidden in my heart so that I may not sin against thee. Okay? Tapos, nung last week ay Isaiah 55:8. Thoughts? Your ways? My thoughts are not your thoughts, nor your ways my ways, says the Lord. Yan. Tama ba? Nakailan ako? Nabuo ba natin? May nakalimutan ba ako? Naalala ko pa lahat.
Thank yung, you, Lord. yung huli ngayon, ano? Thank you, Lord. Yung huli, 1 Peter 5:7. Ang sabi, Casting all your cares upon Him, for He cares for you. alam mo, sister, kung bakit napakahalaga niya, gano'n na yan. Nakakalito. Alam niyo, we're trying to be formal po dito kasi Pero, nakasanayan kasi namin yung tawagan po namin for 30 years na po kasi kaming kasal. Kaya, yun po yung aming tawagan. Pero, syempre, ayun. Oo. Itong 1 Peter 5:7, napakahalaga. Kasi hindi namamalayan ng mga tao. Lahat naman tayo merong mga struggles, may mga problems in our life. Kanya nga lamang, there are times na na-share natin, siyempre sa mga kasamahan sa bahay, sa mahal natin sa buhay. May tendency kasi na sila rin, dala-dala rin nila yung kabigatan. We share the burdens. But pagka na-share na natin, how about yung, dalawa kayo o family kayo, na-share yung mga problems. Sabi doon, cast your cares on Him. Then pray about the situation and bring it before the altar. Kaya yun yung ibig sabihin ng cast all your cares on Him because He cares for all of us. So, okay yung mga, siyempre, na ibabahagi natin, naiibsan tayo, pero meron ding mga napapag-share natin na hindi kayang batahin at minsan sila rin ang nabibigatan. Pero, tama naman. Pero how about pagkatapos nating maibahagi, sabihin natin sa isa't isa na let us pray and bring our cares on our Lord because He cares for all of us. Kaya napakahalaga ng mga memory verse because it will remind us of the Word of God, His promises, and the things that we have to, kung merong mga warning, we take heed. Meron akong nabasa dyan na sabi, it is not the load that makes it heavy. It is the fact that you carry it alone. Kaya bibigay kay Dapat Jesus. bibigay kay Lord. Kasi we are not meant to carry yung mga ganyang load. Kaya yung iba sumusuko Kasi we are not meant to carry loads like that. Kaya nga, sinabihan tayo ng Diyos na cast all your cares on me, sabi ni Lord. So, ibig sabihin, hindi talaga po natin kakayanin pag tayo lang. Kaya niya tayo in-advisean na ibigay mo sa akin para hindi ka mahirapan. Mga kapatid, ano ba yung mga load nyo ngayon? Babe, ikaw ba, meron ka ba ngayong mga burden na naranasan ngayon? Meron ba? Yung pinaka. Wala naman. Yung pag-aalala lang naman sa mga may sakit dito. Ako, yung siner mo sa akin, sabi mo dun sa mga kapitbahay nila JJ ba yan sa Bulacan? Yung sabi mo na yung kamag-anak na tsaka yung meron din palang kapatiran tayo, buong pamilya nila dun sa Kalo. Diba? Grabe, nakakaano. At meron din tayong kapatiran ngayon na sa Lipa na nanghingi ng prayer. Lipa ba? Hindi, yung si Oo, Virgie. si Sister Virgie din. Hindi ko alam na buong family rin pala Pero nila. grabe yung ginawa ni Lord. Sabihin mo kung ano yung kanilang ginawa. Asin, nag-steam, nagmumumog ng maligamgam na tubig na may asin, okay. Ganon. Nagmumumog ng maligamgam na tubig na may asin. Ano pa? Nag-steam lang daw sila. Nag-steam ng tubig na lalagay ng ganon. Minsan lalagyan mo ng Vicks. Ano pa? Yun. Tapos kumain lang ng mga gulay, ganon. Tsaka, paracetamol daw, Oo, diba? paracetamol. Tapos lahat pala sila. Pero Oo, ngayon ay... Thank you, Lord. Maayos na sila. Oo. Nakita ko rin yung parang merong sinabi ang ating presidente kung paano natin lalabanan itong COVID. Ang sabi niya, alam niyo parang sabi niya, stay healthy and follow the protocol or procedure. Tama. Kaya stay healthy. Imagine. Kaya pala,
inireveal sa atin. Maski pag ginunitan ninyo, kasi baka tayo rin ang nagdudumi dito sa ating ginagalawang lupa. Kaya tuloy yung ating kalusugan ay apektado. Hindi, tsaka madami ding nagpapabaya ng ngayon, yung sarili. Totoo rin naman, correction din po kasi sa atin ito dahil naabuso nga natin yung sarili natin. Kasi minsan, anong oras matulog, di ba? Tapos, kung ano-anong mga pinagkakakain, bawal na, kakainin pa. Tapos, sasabihin nila, papagalingin naman ako ni Lord. Mali po yun. Kasi alam mong mali sa'yo eh. May mga tao kasing alam ganon. mo, kaninang madaling araw, nagising ako eh. Naalala ko yung Bible study natin kay Pastor Romy tungkol sa healer si Lord. Doon sa binasa niya sa Exodus, ano ba yan? Sa healing, yung kanyang pagtuturo, 15 ba yan, Beb? 26? Kung di ako nagkakamali, sabi niya, may kaugnayan daw sa kasalanan. Mariin niyang sinasabi yun eh. Kasi minsan, tayo rin naman ang gumagawa doon sa ating lifestyle. Kaya tuloy, of course yan eh, factor. Kaya nga, sabi nga ni Minister Boyd din noon, sabi niya, ang mami daw, pagka merong sakit, ang lagi daw sinasabi ng mami, biro. Hindi naman biro to. Search your heart. So lahat, di ba, pagka sa totoo naman, pagka nanahimik ka at masama pakiramdam mo, may nararamdaman ka, biglang maaalala mo si Lord. Lord, di ba? O ano yung promise mo kay Lord na magaling ka na ngayon? Tutuparin mo yun. Oo. Kaya, kasi may responsibility rin po tayo dyan, mga kapatid. Hindi po pwedeng, sasabihin mo kay Lord, tapos hindi ka naman nagtitake ng responsibility. Ibig sabihin, meron ka rin gagawin. Iingatan mo rin yung templo ng Diyos na pinagkatiwala sa iyo. Oo. Tsaka yung mga tayo rin be responsible pagka tayo rin ay merong mga negosyo ng pagkain, yung ating lutuan, naalala ko nga, minsan meron doon sa mga areas, yung mga, kaya nga, hindi na bumibili nung yun, wag ko na lang sabihin kung ano yun, yung laging nireregalo sa atin ni Lola Tess. Lola Tess, hindi ka na bumibili nun. Kasi, you remember, kami lang dito sa comfy household, nakakaalam niya na. Tawagan nyo na lang si Lola Tess kung ano yung, kaya tuwing Pasko ngayon, hindi na gano'n na regalo. So pagka meron naman tayong mga negosyo, mga kapatid, yung lutuan, malinis. Tsaka wag nang haluan ng kung ano-ano. Kasi baka minsan, ewan ko kung gaano katotoo nung maliit kami pag kumain ng siopaw. Parang natakot na, nung maliliit kami, ewan ko kung alam nung mga senior citizen niya pag kumain ka ng siopaw. Wag na yun, wag na, biro lang naman yun. Dito na tayo, Beb, saan na yun? Sa ating throwback. Throwback Thursday? Alam mo naman, pagka nandito ako, ikaw na muna ngayon, yung sa throwback. Oo, mga kapatid, ang buhay ay napakasaya kahit na mayroong ganitong pangyayari. Kasi, yun eh, gusto mong pagkain mo, gamot? O gusto mong, paano ba yan? Meron akong nakita sa Facebook, yun daw medicine niya, ang food niya. Imbis na yung food niya ang medicine. Sige, mamili kayo. Ikaw na, Beth. Thank you, Lord. Ayan. Magandang umaga ulit sa inyo. Sa mga kapatiran natin sa dinalupihan na nanonood ngayon. Excited na sila sa mga prayer meeting nila. Okay, madako na po tayo ngayon sa ating Throwback Thursday. Balikan po natin yung nangyari po sa mga Israelita nung sila ay tinanggal sa Egypt. Kasi po significant po nito sa buhay din natin ngayon. Tayo rin naman po ay hinango ng Panginoon sa Ehipto, ibig sabihin sa mundo. At dinala niya tayo sa Promised Land, dito po sa kanyang kaharian. Kaya significant po ito sa lahat ng mga Christians dahil sinisimbolize din po nito ang pagkakaligtas sa atin ng Diyos. Ano po?
Babasahin ko po ulit itong Exodus 14. Maganda sa Tagalog, basahin natin. Sinabi ni Yahweh kay Moises, pabalikin mo ang mga Israelita at doon mo sila pagkampuhin sa tapat ng Pi-Harirot ng Baal-Zephon, sa pagitan ng Migdol at ng dagat. Aakalain ng Faraon na kayo'y nagkakaligaw-ligaw na sa ilang, sapagkat hindi ninyo malaman ang lalabasan. Pagmamatigasin ko ang Faraon at hahabulin niya kayo, ngunit ipapakita ko sa kanya at sa kanyang mga tauhan ang aking kapangyarihan. Sa gayo'y malalaman ng mga Ehipsyo na ako si Yahweh. Sinunod ng mga Israelita ang sinabi sa kanila. Nang makarating sa Faraon ang balita tungkol sa pag-alis ng mga Israelita, nagbago siya ng isip, pati ang kanyang mga tauhan. Sinabi nila, bakit natin pinayagang umalis ang mga Israelita? Wala na ngayong maglilingkod sa atin. Ipinahanda ng Faraon ang kanyang mga karuahing pandigma at ang kanyang mga kawal. Ang dala niya'y 600 pangunahing karuahing pandigma. Kasama rin lahat ng karuahe sa buong Ehipto. Bawat isa'y may sakay na punong kawal. Pinagmatigas ni Yahweh ang Faraon at hinabol nito ang mga Israelita na nooy buong pagtitiwalang naglalakbay. Hinabol nga sila ng mga Ehipsyo, ng mga kawal ng Faraon, sakay ng kanilang karuahe. Inabot nila ang mga Israelita sa tabing dagat, malapit sa Pi-Harirot sa tapat ng Baal-Zephon. Matinding takot ang naramdaman ng mga Israelita nang makita nilang dumarating ang Faraon at ang mga Ehipsyo. Kaya dumaing sila kay Yahweh. Sinabi nila kay Moises, wala na bang mapaglibingan sa amin sa Ehipsyo? Kaya mo kami dinala sa ilang para dito mamatay? Inilabas mo nga kami sa Ehipsyo, ngunit tignan mo ang nangyari. Hindi ba't bago tayo umalis, sinabi na namin sa iyo na ganito ang aming sasapitin. Sinabi na namin sa iyo na huwag mo kaming pakialaman at pabayaan na lamang manatiling alipin ng mga Ehipsyo sapagkat mas gusto pa naming maging alipin kaysa mamatay dito sa ilang. Sumagot si Moises, lakasan ninyo ang inyong loob, huwag kayong matakot. Tignan na lang ninyo kung paano kayo ililigtas ngayon ni Yahweh. Hindi na ninyo muling makikita ang mga Ehipsyong iyan. Ipagtatanggol kayo ni Yahweh, pumanatag lamang kayo. Tutuloy natin? Maganda, tuloy mo. Sinabi ni Yahweh kay Moises, bakit mo ako tinatawag? Palakarin mo ang mga Israelita. Itapat mo sa ibabaw ng dagat ang iyong tungkod. Mahahati ang tubig at matutuyo ang lalakaran ninyo. Lalo kayong pagmamatigasin ng mga Ehipsyo. Lalo kong pagmamatigasin ng mga Ehipsyo at pasusundan ko kayo sa kanila, ngunit doon ko sila lilipulin. Ang mga Ehipsyo, ang mga kawal ng Faraon, pati ang kanilang mga karuahe. Ipapakita ko sa Faraon at sa kanyang hukbo ang aking kapangyarihan. Sa gayon, malalaman ng mga Ehipsyong yan na ako si Yahweh. Ang anghel ng Diyos na pumapatnubay sa paglalakbay ng mga Israelita ay nagpahuli sa kanila, gayon din ang haliging ulap. Ang ulap ay lumagay sa pagitan ng mga Israelita at ng mga Ehipsyo. Madilim sa panig ng mga Ehipsyo, maliwanag naman sa mga Israelita. Dumating ang gabi at ang mga Ehipsyo ay hindi makalapit sa mga Israelita. Itinapat ni Moises ang kanyang tungkod sa ibabaw ng dagat. Magdamag na pinaihip ni Yahweh ang isang malakas na hangin mula sa silangan at nahati ang tubig. Ang mga Israelita ay tumawid sa dagat na ang nilakaray tuyong lupa sa pagitan ng tubig na parang pader. Hinabol sila ng mga Ehipsyo hanggang sa dagat. Ang mga ito'y mga kawal ng Faraon na nakasakay sa mga karwahe at mga kabayo. Nang magbubukang liwayway na, ang mga Ehipsyo'y ginulo ni Yahweh mula sa haliging apoy at ulap. Napabaon ang gulong ng mga karwahe at hindi na sila makahabol ng matulin.
Kaya sinabi nila, umalis na tayo rito sapagkat si Yahweh ang kalaban natin. Sinabi ni Yahweh kay Moises, itapat mo ang iyong tungkod sa ibabaw ng dagat at tatabunan ng tubig ang mga Ehipsyo, pati ang kanilang mga karwahe. Ganun na nga ang ginawa ni Moises. At sa pagbubukang liwayway, nanumbalik sa dati ang dagat. Ang mga Ehipsyo'y nagsikap makatakas. Ngunit pinalakas ni Yahweh ang pagdagsa ng tubig, kaya't nalunod silang lahat. Nang bumalik sa dati ang dagat, natabunan ang mga karwahit kabayo ng Faraon, pati ang kanyang buong hukbo, at wala ni isa mang natira. Ngunit ang mga Israelita'y nakatawid sa dagat, natuyong lupa ang dinaanan sa pagitan ng tubig na parang pader. Nang araw na iyon, ang mga Israelita'y iniligtas ni Yahweh sa mga Ehipsyo. Nakita nila ang bangkay ng mga Ehipsyo nagkalat sa tabing dagat. Dahil sa kapangyarihang ipinakita ni Yahweh laban sa mga Ehipsyo, nagkaroon sila ng takot sa Kanya at sumampalataya sila sa Kanya at sa lingkod niyang si Moises. Ito po ang magandang balita ng ating Panginoon. Amen. Ay, pala. Thank you, Lord. Alam niyo po, napakaganda po nitong Exodus 14 na ito. Kaya po, minarapat po naming balikan dahil na-discuss na nga po ito sa atin nung Tuesday. Ito po kasi yung ating storytelling, napakaganda po kasi nito. Sabi ko nga kanina, sinisimbolo po nito ang pagkakaligtas din sa atin sa mga panahon na to ng Panginoon sa mundo. Kaya significant po itong Exodus 14 na ito. At napakarami po rito tayong matututunan. Ang unang-una po dito, kung tutuusin, pwede naman nga po silang yung straight na pumunta doon na dire-diretso. Pero pinaikot sila ng Panginoon. Si Pastor merong sharing dito kung bakit bukod dito sa napag-aralan ko, meron po siyang sharing na kung bakit pinaikot pa, pwede namang straight na. Ako? Yung scripture na, tignan mo nga doon sa 13:17 ba yan? Beb, yan yung sagot eh. Kasi there are times na, di ba parang merong closed door, tapos nagpupumilit tayo sa pang-araw-araw na pamumuhay natin. Tapos sasabihin natin, bakit ganun? Di ba dapat dito, dapat doon? Yung pala, mas maganda yung plano ng Panginoon Diyos. Kaya merong U-turn minsan sa buhay natin. Yeah. Kailangan i-discern mo. Nakita mo ba? Maganda yan, U-turn sa buhay. Sige, tignan mo. 13, Exodus 13:17. Nang payagan na ng Faraon ng mga Israelita, hindi sa daan patungong Filistia sila pinaraan ng Diyos, kahit na iyon ang pinakamalapit. Ayaw niyang ang mga Israelita'y mapasubo agad sa labanan, baka magbago pa sila ng isip at magbalik sa Ehipto. Dalawa, Beb, dalawa. Gusto mong bigyan ko ng diin yung dalawa. Una, di ba, more than 400 years slave, tapos master nila tong mga Egyptians, tsaka hindi naman sila mga mandirigma slave sila Pagkatapos hinango sila, tas eto lalabanan ng mga, baka kasi pag nakita nila yung mga military, matakot at bumalik uli dun sa Egypt, ang sabi. So there are times na kapag meron tayong mga fights in our lives, para bagang nagiging solusyon natin yung dati nating lifestyle na nasa mundo. Kasi madaling sa mundo kasi pwede kang pag na-Lord ka na kasi, binabasa mo yung ating Bible study kagabi, reviewin nyo yung malinis na pamumuhay, may takot sa Diyos. Siyempre, there are times na pag pumarehas ka dito sa takbuhan sa mundo, parang ikaw pa ang logi sa tingin mo at napakatagal, napakahaba. Kaya tuloy, pagka may mga dead end sa ating buhay, may Red Sea, parang napakabilis bumalik sa lifestyle ng mundo kasi doon pwede kang maraming gawin na hindi tama pero makukuha mo yung gusto mo pero sa dulong huli, kapahamakan. Amen. Ako naman, ang natutunan ko doon,
kasama po kasi yon sa stage na sineset up ng Diyos so that His power might be displayed. Amen. Nandyan din yan. Oo. Sineset up niya. Kasi po, kaya niya yun pinaikot para mapunta sila doon sa isang lugar. Sinadya po talaga yun. Walang aasahan. Na wala silang aasahan. Dalawang side po yun. Sa mga Israelite, wala silang aasahan. Sineset up ng Diyos yun yung stage. Panoorin nyo. Kasi, kaya mo yan nilalagay sa stage. Di ba, Pastor Alex? Kaya yan dinalagay sa stage. Beb naman. Kaya po yan nilalagay sa stage para po, di ba pag nasa stage, meron kang gustong ipakita para makita ng lahat, para ma-display siyang mabuti. I-set up mo sa stage para kitang-kita. So, sineset up ng Diyos dito yung pag-display ng power niya. Sa side ng Israelites, wala na silang pupuntahan. Red Sea sa harapan nila, Israelites sa likod nila, tapos mga bundok sa kapaligiran nila. Wala talaga silang pupuntahan. Tapos, sinet up din ng Diyos ang lugar na yon para sa paraon, kay Pharaoh. Kasi nabalitaan niya na nasukol na yung mga Israelita. Kaya inisip niya na pagkakataon ko na to kasi wala na silang pupuntahan. Kumbaga, captured ko na sila agad. Yon, mga kapatid. So, sineset up ng Diyos, titignan ninyo hanggang mamaya po ang ginagawa nito ng Panginoon. In all reality po, minsan po talagang inilalagay tayo ng Panginoon sa mga impossible situation. Kasi po, doon po madidisplay na wala kang magagawa, ang tao ay walang magagawa kung wala ang Diyos. Amen. Yung mga impossible situation, ang kinakailangan na lang po niyan para magkaroon ng kasagutan ay miracle. At ang milagro, ang Diyos lang ang nakakagawa, hindi kaya ng tao. Kasi po, kung ang sitwasyon nila ay kaya pang solusyonan ng tao, hindi na siya miracle. Kasi kaya pa ng tao eh. Alam mo, babe, kung anong tawag dyan sa doctrine na yan? Mm-hmm. Doctrine of divine providence. Yan, ha? Kasi gagamit si Lord, pati nature, on our behalf. Lahat ng nagtitiwala, nananampalataya kay Jesucristo na bilang sariling Panginoon at tagapagligtas at nagmamahal na sumunod sa kanyang salita, ang divine providence. Sa atin, pag magbigay ako ng mga ilan, mamayang konti, magugunita mo rin yung divine providence. Kasi diyan gumamit si Lord ng ulap, di ba? Naalala mo? Oo. So, yung whole scenario po na yon, mga kapatid, ay sinadya ng Panginoon para matutunan po ng mga Israelita to depend on God alone. Yes. On Him alone. Kasi minsan, marami po tayong pwedeng asahan yon. Marami po kasi tayong pwedeng asahan. Naasahan natin ang karunungan natin. Inaasahan natin ang katalinuhan natin, ang kalakasan natin, di ba? Yung mga kaya nating gawin na naaasahan natin instead of the Lord. Pero dito, sinet up ng Diyos. Kaya naisip ko tuloy, mga kapatid, everything na nangyayari sa buhay natin, basahin natin through the eyes of faith para makita po natin kung anong sineset up ng Diyos para maluwalhati siya sa kalagayan natin. Huwag po nating tignan palagi na pinahihirapan tayo ng Diyos. Never po na naging intensyon ng Panginoon yun na ipahiya tayo at pahirapan po tayo. Ang intensyon po niya palagi ay para turuan tayo na maging kagaya niya at para ipakita po sa atin kung ano ang kaya niyang gawin sa lahat ng mga nagtitiwala sa Kanya. At yun po ang senaryong sinetap niya dito. So, mahirap po ito mga kapatid kung tutuusin, di ba? Tapos, ang isa pa dito na makikita natin, tandaan po ninyo si Pharaoh, di ba? Powerful. Oo. At that time. At that time, at ang tingin ng mga Egyptian sa kanya ay God. Yes.
Kaya nga kahit anong sabihin niya, sinusunod ng mga Egyptian eh. Kasi he is like God to them. He is like a God to them. Kaya po, pinapakita dito ng Diyos na anuman pong ka-powerful o kahit anuman pong gawin nating mga Diyos-Diyosan sa buhay natin nang hindi siya, o kahit na anong ka-powerful man, yung mga, are you in opposition with something or someone ngayon na ang akala mo ay ma-overpower ka? Dito pinakita po ng Diyos na hindi po pwede siyang talunin ng kahit na anong Diyos-Diyosan na tinitignan natin sa buhay natin. Sinabi ni St. Paul yan sa kanyang sulat doon sa unang Korinto, basahin nyo mga kapatid, unang Korinto 10, 1 hanggang 11, kasi maraming mga idol worship doon, kaya winaringan. Ayun. Oo, Beb. Tapos, even the Pharaoh dito ay mapapakitaan ng Diyos na every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Kasi maski yung tinitignan ng mga Egyptian as their God, will have to bow down before the Lord dahil wala pala siyang kapangyarihan to go against the true God. Amen. Yun ang ipinakita po dito, mga kapatid, na maski siya hindi siya sovereign. Yes, oo. Hindi siya all-powerful. Hindi. Ang ating Panginoon Diyos lang manifested in our Lord Jesus Christ and the Holy Spirit that lives in all of us as Christians today. Our helper in times of need. He will lead us to bring glory to God, to draw us closer to Him, and to answer our needs that will bring Him all the honor and glory. Nung Tuesday, si Minister Arnold, nung binabasa niya to, napapadiin siya dun sa hardened kasi nagkamali siya doon, di ba? Tapos nung binigay niya, hardened. Nakadalawang beses yata niya ito na nasabi, yung hardened. Hinardened yung heart ng Pharaoh dito. Kung tutuusin, alam niyo ba mga kapatid, that even the Lord has control over doon sa ginagawa nilang God ng mga Egyptian. He hardened the heart of the Pharaoh. So that His glory will be revealed Yes. before their eyes. Alam nyo ba na kung tutuusin hindi na nga to dapat humabol pa eh. Kasi dapat nadala na siya dun sa plague na ipinakita, pati yung sa nangyari dun sa firstborn. Hindi ba? Pero, yun na nga, hinarden ng Diyos ang puso niya. At talagang ginulo ni Lord yung kanilang mga doon. Kasi naisip nila bigla, ang dami po kaya nung mga pinakawalan nila. Diba? Parang nung bumalik siya dun sa kamuangan niya, sabi, ano bang ginawa natin? Sabi niya, kasi 600,000 daw po, estimation niya na 600,000 yung workforce. Pero yung lahat ng mga Israelites, ayon sa mga mangangaral, ay nasa 2.5 million. Kasama kasi yung mga anak nila, di ba? Yung mga asawa, ganun. Pero yung mga nagtatrabaho, yung workforce na nawala sa Egypt, ay 600,000 plus. Dala-dala pa yung wealth ng Egypt. Kaya nga imaginein mo po yun. Sino bang magtatrabaho sa kanila? Papaano na yung economy nila? Pero nakita niyo po, parang ginawang katawa-tawa ni Lord, di ba? Yung kanilang pinakapuno, bakit nga naman papaalisin? Tapos ngayon biglang magbabago yung isip niya. Tapos hahabulin, ano? Pero yun nga po, sabi nga ni Pastor kanina, sinetap ng Diyos yung buong senaryo na yan para po makita ang kaluwalhatian ng Diyos. Ngayon po, alam niyo po ba mga kapatid, nung ito po ay nakita at narinig ng mga Israelita, kahit na po sobrang dami na ng mga milagro ang ginawa ng Diyos sa kanila, umalis sila sa Egypt. Patungo sa Promised Land. Sabi doon sa English with hands held up. Yes. Ibig sabihin, they exited Egypt confidently. Ang dun sa huli, nag-worship at nagkaroon ng reverential fear.
Doon sa binasa mo, Hindi pa doon. hindi pa doon, okay. Yung umalis pa lang sila sa Egypt, okay. napaka-confident nilang lumabas. Yes. Tapos, nakita nila kung ano ang mga miracles na ginawa ng Diyos sa kanila habang sila'y naglalakbay, mga kapatid. Kaya lang, Pinakain na, may ulap pa, pagka mainit, di ba may ulap na nagpapalilim, tapos pagka malamig, at saka pagka sa gabi, merong mga but when trouble comes, naninisi? Oo. Pero alam niyo po, pag tinignan niyo naman kung ba't sila natakot, hindi po sila outnumbered because 2.5 million sila eh. Tapos, yung mga... 600 chariots, tsaka mga ibang mga military man ng Egypt. Kung tutuusin, outnumbered nila ang mga Egyptian. Pero po, mga kapatid, bawat isang, 600 yun bawat isang chariot, 2 po ang sakay niyan. Yung nangangabayo at saka isang warrior. So, 1,200,000. Ngayon, puwera pa po yung mga, sa ano lang yun, chariots lang yun ng Pharaoh. Gumamit pa ang Pharaoh ng mga private chariots ng mga citizens niya. In all of Egypt ang sabi doon. Puwera pa po doon yung mga sundalo na nagmamarcha. Alam niyo po ba kung ano ang mga binitbit ng Pharaoh? Sa langwahe natin ngayon, yun yung mga elite na na warriors. Special forces. Special forces. Kaya po, although marami, ang mga Israelites, ano po mga ilalaban nila? Hindi po sila sanay sa battle. Wala silang mga pag-aaral tungkol sa pakikipagdigmaan. Doon ipakikita na the Lord is our defender. Yes. Sanay po kasi silang alipin. Kaya parang sunod lang ng sunod kung ano ipagawa sa kanila ng mga Egyptian. Parang kagaya rin po natin. Gusto nating bumait dati pero hindi natin magawa. Sunod lang tayo ng sunod kung anong sinasabi sa atin ng mundo. Kahit na mali, ginagawa na rin natin. May kakutsaba kasi. The flesh that is within us. Yes. Pero yan, napagtagumpayan na nung tinanggap ng mga tao si Jesucristo at namumuhay sa Holy Spirit. Kaya nga dun sa Romans 8:6, kailangan mamuhay tayo sa Espiritu. Nagbibigay ito ng buhay at buhay na walang hanggan, tagumpay. Subalit ang pamumuhay sa laman, nakakutsaba ng mundo, will result in death. Oo, tama. Kasama pa nila yung mga anak nila. Kaya po kahit na mas marami sila kaysa sa mga Egyptian, talaga pong nangatal pa sa takot. Ito po ang hindi maganda kapag ka tayo'y natatakot. Nanisi pa sila. Sinisi yung leader? Sinisi pa si Moses. Pero hindi naman papatulan ni Moses. Hindi. Kasi alam ni Moses ang... Kinausap na siya ni Lord. Yes, oo. Yun yung covenant ni Lord kay Moses. Tsaka sa mga people of God, may covenant kasi ang Diyos na pangako dadalhin sa lupang pangako. Ang promised land today is Jesus Christ. So, ang nanaig po talaga sa kanila ay fear. Ang fear po, mga kapatid, kapag ka ito po ay magiging dahilan na para sisihin mo ang Diyos o yung ibang tao, ay hindi na po maganda. Ang fear po is not at all bad. Ang fear po, nagbibigay din yan sa atin ng warning, di ba? Pwede rin po siyang maging advantage sa atin sa ibang pamamaraan. Pero kapag ka ang fear po na ito ay nagtatanggal na ng pagtitiwala mo sa Diyos, ay hindi na po siya maganda. So yun ang nangyari sa kanila. Ang dami na nilang sinabi. Kadalasan po, ganyan ang mga tao. Kapag kami nangyayari sa kanila, minsan nga kasalanan na nila, pero hindi pa rin naaminin, maghahanap pa rin ng ibang pagpubunton na ng sisi para hindi pa rin sila ang may kasalanan. No? Tama ka dyan. Meron... when we face danger or situation na naganap, then go down to your knees. Kasi ang battle is on our knees. And the Lord will reveal to us what are we going to do in the situation that is happening in our lives. He will make a way. Katulad nga doon sa 10:13,
ng unang Korinto, kahit lahat naman tayo nakakaranas yan, pero magpo-provide siya ng way of escape. Ayan. Ang isang maganda lang dito, at least they know kung kanino sila magpe-pray. Sa ating Panginoong Hesukristo. They cried today. out to God for help. The true God, ha? Oo. Tapos, meron akong nakita dito, Beb. Ano yun, sister? Pastor. Meron akong nakita dito. Bakit sinabi ni Lord kay Moses na, bakit mo ko tinatawag? Sabi niya, ano mo yung baston mo? Kailangan faith without action is dead. dead. Hindi ko makukuha yan, ha? Oo, minsan po kasi mga kapatid, kadalasan, di ba, pray tayo ng pray kay Lord. Lord, bigyan mo po ako ng courage. Nasa iyo na yun eh. Tapos, nauubos ang oras mo ng kakapray, binigay na sa'yo yung pinagpe-pray mo. Kailangan mo lang i-apply. Kailangan mo lang gamitin. Wisdom. Ibinigay na nga sa kanya, kaya sabi sa kanya ni Lord, bakit mo ko tinatawag? Sabi niya, kumbaga, gamitin mo yung ibinigay ko sa'yo na sinabi ko na yun. So minsan po, nauubos na ang oras natin ng copy pray. Binigay na pala yung sagot sa atin. Nakita ko sa takbuhan ng buhay, parang yung ayaw umalis sa comfort zone, ayaw nilang yung mag-move forward, nananatili na lang silang stagnant. So, there are times na pag tinignan mo, paghakbang mo, katulad dun sa Genesis 12, ang ganda pala nung plano. Yung siyempre, as humans, yung big picture, parang siyempre, glimpse lang, pero as you follow the lead of the Holy Spirit, follow the Word of God in your lives, bibigyan ka ng linaw at liwanag at makikita mo yung katugunan. Tapos pag inisip mo, a year ago, 3 years ago, 4 years ago, 5 years ago, yung condition and state compared to now, then you will retrospect or recollect how the Lord has been so good na siya yung nag-orchestrate for us to be in this condition right now. Na blessed tayo because we have fear, reverential fear sa ating Panginoon Diyos. Ang maganda din kay Moses, nung nagkakagulo na yung mga tao tapos sinisisi na siya, ang ginawa niya, itinurn niya yung attention ng lahat ng mga Israelites kay Lord. Kaya sinabi niya, fear not. Fear not. Tapos, talagang nakipag-usap na siya kay Lord. Alam na niya ang plano ng Diyos. Kasi hindi man niya alam kung paanong pamamaraan gagawin ng Diyos, pero sinabi na niya agad sa mga Israelita na sabi niya, fear not. Sabi niya, si Lord ang makikipaglaban para sa inyo at hindi nyo na makikita ang mga Ehipsyo. Amen. Hindi pa nangyayari yung Oo, siyempre yung mga condition, alam mo, meron akong karanasan yan. Gusto mo bago tayo magwakas? Okay. Hindi pa tayo magwawakas. Hindi pa? Hindi pa. Karanasan lang sa providence ni Lord, sa kanyang kapangyarihan. Lately lang, siguro several days ago. Kasi, yun nga, yung cast all your cares on Him because He cares for you. Pag diniscern mo, binasa mo yung leading ng Panginoon Diyos sa ating community on how He works through His Word, how He leads us. Tapos, sa inyo rin, bawat isa sa atin, meron kayong ma-unburden yung mga ibang tao dahil somebody will call you, will ask you for counsel regarding the Word of God, will share things to you, so on and so forth. Tapos, there are times na sila downhearted, brokenhearted, so on and so forth. Noong nakaraang araw, may tumatawag, pero kausap ni Sister Ria. Tapos, sabi niya, pag-pray mo naman. Kaya lang, pang Monday na to, wag la kaya. Wag na. Pang Monday na to. Parang hindi kasi yung fear not.
sabi nga, ipakikita ni Lord ang kanyang glory. Yun ang sabi ni Moses. Kaya kapag merong mga kapatiran na, of course, may mga situation, incident, so on and so forth, ang sasabihin natin, huwag kang matakot. Di kita iiwan, di kita pababayaan. Magpakailanman. Huwag kang matakot. Nakakantayin na ba natin? Oh, sige. Sige, ang pambansang awitin po. Oo. Ngayong pandemic. Amen. Ayan, Hallelujah. awitin namin. Huwag kang matakot. Di kita iiwan, di kita pababayaan magpakailanman. Huwag kang matakot. Di kita iiwan, di kita pababayaan. Sabi ni Jesus. O, mataas sa akin. One more yan. time. Babaan natin. Babaan natin. Yan. Huwag kang matakot. Di kita iiwan, di kita pababayaan magpakailanman. Huwag kang matakot. Di kita iiwan, di kita pababayaan. Sabi ni Jesus. Dumaan ka man sa malalim na tubig, sasamahan kita. Dumaan ka man sa mga ilog, di ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog, hindi ka matutupok, pagkat kasama natin si Jesus. Ano mang pagsubok, kasama natin si Jesus. So, ano mang pagsubok, kasama natin si Jesus. Ang nangyari po dito, grabe pong pagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos sa lahat ng mga pinili niya at tinawag niya. Tandaan po natin, ang ating salvation, ang ating kaligtasan ay hindi po attainable except through the effort of our Lord Jesus Christ. Kagaya po rito, mga sitwasyon na sa tingin natin, sukol na po tayo, wala ka ng lalabasan, wala ka ng pwedeng gawin para maahon ka dyan, ikaw lang po yung walang pwedeng gawin. Pero ang Diyos, napakarami. Imagine niyo po, magdamag, Red Sea di malawak na dagat, magdamag na pinaihip ng Diyos ang hangin, tapos para mahati, tapos naglalakad po ang mga Israelita sa dry ground. How can it be dry? Tapos yung tubig, parang pader na nakastop lang dito, hanggang dito lang, mga kapatid naman. Pagka hindi pa natin nakita kung anong kayang gawin ng Diyos sa buhay natin. Ano po? So, learn to depend on Him alone. Yun ang gusto po niyang ituro sa atin dito. Ano mang pagsubok, pagka kay Lord, alam niyo po ba na no one and nothing can defeat the Israelites because God is fighting for them? As long as it is the Lord fighting for you, no one and nothing can defeat you. Amen. Siguraduhin nyo lang po that the Lord will be fighting for you. Nung nandun na sila sa kabilang dagat, ano nangyari? Kinain ng yung mga Ehipsyo. Tapos, basahin mo dun sa huli, Beb. Yung huling talata. Sinamba na. Yun! Ang Nila pinakamahalaga. Ito, mga kapatid, yan, Beb. Pinakahuli po. Nang araw na iyon, ang mga Israelita ay iniligtas ni Yahweh sa mga Ehipsyo. Nakita nila ang bangkay ng mga Ehipsyo nagkalat sa tabing dagat. Dahil sa kapangyarihang ipinakita ni Yahweh laban sa mga Ehipsyo, nagkaroon sila ng takot sa Kanya at sumampalataya sila sa Kanya at sa lingkod niyang si Moses. Ayan. So, yung reverential fear at yung pag-worship, pananampalataya sa tunay na Diyos ang naganap kung after the victory. Kaya marami na tayong
tagumpay sa buhay. Oo, kailangan Huwag natin alalahanin. kakalimutan yung pagsamba. Ha? Kaya throwback, no, Beb? Yes, yes. Kasi kailangan aalalahanin mo Yes, lagi. yes. Because the same God who did that for you before will be the same God who will do it for you at saka sa mga darating na araw pa. Amen, amen. Hallelujah. Tama. Mga kapatid, tomorrow again sa ating pagpapalang salita ng Diyos. At tomorrow, may kasama na tayo. Bakit? Tapos na yung 14 days nung iba. Independence Day. Independence Day. Pwede ba natin silang imbitahin lahat? Pero naka-face mask saka face shield. Yung mga pwede kasi merong mga iba na Na-swab. late. Hindi, may mga iba na late nang nagkaroon So, mag-move yung kanilang 14 days. So, yung mga huling nagkasakit, hindi pa pala pwedeng Hindi lumabas. pa. Sabi ni Doc. Sabi ni Doc. Okay. Kailangan 14 days simula nung nagkasakit sila. So, mag-move yung iba kasi may mga humabol Meron bang humahabol? Oo, meron. Pero, malalakas kasi mga kabataan Okay. Tomorrow yan, mga Independence kapatid. Day. Hallelujah. Let us pray. Lord, napakabuti po ninyo sa Comfy Family. At salamat din po sa paggamit din sa mga iba't ibang Christian community for maraming mga tao to be drawn to you closer sa pamamagitan ng live streaming. The love of the Father, the grace of our Lord Jesus Christ, the fellowship of the Holy Spirit be with you all. In Jesus' name we pray. Amen. God bless us all. mga kapatid. See you Amen. again tomorrow. 2 Timothy 2:2. Hallelujah.